Yes, Angelique, umarangkada na nga ang ikalawang araw na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa India. Kabilang sa mga magiging aktibidad ng Pangulo ngayong araw ang pakikipagpulong sa mga high-ranking Indian officials. Alas 9 kanina oras dito sa India nang gawaran ng ceremonial welcome si Pangulong Marcos Jr. sa Rashtrapati Bhavan na siyang tahanan ng Indian President. Malugod siyang sinalubong ni Indian President Draupadi Murmu at Prime Minister Narendra Modi. Ginawaran ng Pangulo ng arrival honors at 21 guns salute. Sabi ng Pangulo magsisilbing daan ang kanyang pagbisita para mas patatagin pa ang relasyon ng dalawang bansa. Oh, well, I think it is a reaffirmation of the alliance and the partnership that we are strengthening. What used to be where we used to refer to the Asia-Pacific region, we now refer to as the Indo-Pacific region, which is I think, a correct evolution of that understanding because of the global nature of all of politics and of all of trade and all of the economy. Sinabi rin ng Pangulo na paraan din ito para pag-usapan pa ang mga areas of cooperation na maaari pang i-explore ng dalawang bansa. And to build upon what we already have had, but certainly to explore the many opportunities that have arisen in the past few years because of the new technologies and the changing state of the global economy and the geopolitics around us now. Thank you. Thank you. Nagtungo din ang presidente sa Rajghat para mag-alay ng bulaklak sa naturang lugar na kahimlay si Mahatma Gandhi, ang iginagalang na ama ng bansang India at isa sa mga pinakatanyag na personalidad sa kasaysayan nito. Mamayang hapon naman, Angelique, aarangkada ang high-level meetings ng Pangulo. Kabilang na riyan ang bilateral meeting niya kasama si Prime Minister Modi. Una nang sinabi ng Pangulo na kabilang sa tatalakayin nila ang pag-elevate ng relasyon ng Pilipinas patungo sa strategic partnership. This means that from now on, our cooperation will intensify further and become even more impactful in many areas that we had not explored with India before, such as defense, trade and investment, health, tourism, other areas. Muli ring ipinunto ng Pangulo ang lumalagong economic influence ng India sa Pilipinas at iba pang bansa sa Indo-Pacific region, lalo na sa investment, defense cooperation at people-to-people exchanges. Dahilan kaya ipinatupad niya ng Pilipinas ang direct flight at visa-free entry para sa Indian tourists. Nabanggit din ng Pangulo ang inaasahang pagpirma ng Social Security Agreement sa pagitan ng dalawang bansa para sa kapakanan naman ng mga mamamayan nito na naninirahan sa Pilipinas at India. Angelique, mamayang gabi naman inaasahan yung pakikipagpulong ni Pangulong Marcos Jr. sa Indian President. Una nang sinabi ng DFA na inaasahan na mapipirmahan yung 6 na kasunduan sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. dito sa India. Kaya antabayanan natin yan sa mga susunod na araw. At yan na muna ang latest mula rito sa India. Balik sa iyo, Angelique.